Kumusta? Sa vlog na to, samahan niyo muna ako maglinis ng studio. Mga cables, equipments, instrument, lahat ng gamit na ginagamit namin sa bawat recording session. Habang naglilinis ako, gusto ko rin share yung story kung paano nagsimula itong home recording studio namin at bakit sobrang important din to sa akin. It all started nung nag-decide ako mag-invest sa basic home recording setup para sa sarili ko. Kasi almost 10 years ago, nawalan ako ng interest sa pagtutog at pag-perform. Dahil sa depression at anxiety, unti-unti akong lumayo sa music. Dumaan yung mga panahon, tapos bumalik ako sa social media. Nakita ko yung mga old friends ko, tumutugtog pa rin. Nag-upload pa rin ng videos, pero hindi na masyado nag-gigs. Doon ako na-excite ulit. In-invite ko sila sa bahay, tapos nag-jam kami ulit. Doon ko ulit naramdaman yung saya, yung excitement, yung pakiramdam na buhay ulit yung music sa puso ko. Then dumating yung malaking turning point. Si Manix, former bandmate ko sa iEmpire, may plano na bumalik dito sa Quezon Province for good. Nung narinig ko yun, sobrang natuwa ako. Kasi alam ko, once na bumalik siya, pwede namin seryosohin yung recordings dito sa studio. Kinonvince ko siya na dito kami mag-record. Sa totoo lang, nung narinig kong eager siya bumalik din yung old excitement ko. Parang may na-revive sa akin. After a couple of successful videos and audio recordings dito sa studio kasama yung friends ko at si Kuya NJ, doon na ako nag-decide na mag-invest ng mas buo sa recording equipment. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-invest talaga kasi alam ko yung hirap ng walang sariling gamit. Experience ko yun dati. Yung wala kang sariling guitar, walang sariling pedals, walang sariling amps, tapos hihiram ka lang palagi. Masakit siya actually. Lalo na kapag gusto mo gumawa, gusto mo tumugtog, gusto mo mag-grow, pero kulang ka sa gamit. Kaya matagal ko talagang pangarap na magkaroon ng sarili kong instruments at sobrang thankful ako kasi natupad yun. Hindi lang instruments ang na-invest ko, ayun, meron akong sariling home recording studio. At para sa akin, malaking bagay yun. Parang reward siya sa mga taon na lumaban ka, bumangon ka, at hindi ka sumuko. Alam niyo yung feeling na kapag na-bless ka, ang una mong instinct is to share. Ganun yung naramdaman ko. Kaya nag-decide ako na buksan tong home studio namin para sa local scene dito sa Quezon Province. Starting sa malalapit naming kaibigan at local bands. Kasi gusto ko rin ma-experience nila yung bagay na minsan pinapangarap lang natin dati. Yung may space ka para tumugtog, yung may maayos na recording, yung may mga taong handang tumulong sa vision mo. Ngayon, more than 10 bands na nakapag-record at nakapag-perform dito sa studio. At more than 20 tracks na rin ang na-record namin. Sobrang nakaka-proud, sobrang nakaka-stock, stoke. At hindi ko ito magagawa mag-isa. Malaking tulong talaga ni Manix, Kuya NJ, Kano, Renz, yung asawa ko, at syempre yung mga tao sa close circle namin na tumutulong behind the scenes. Fatherly Echo Studio is not just about equipment. It's about people, creative people, passionate people, mga taong open sa ideas. At para sa akin, yun ang pinaka-valuable dito.
Kaya habang naglilinis ako ngayon, hindi lang ito simpleng paglilinis. Pag-aalaga ito. Every inch ng studio gusto ko maalagaan. Kasi bawat gamit dito may purpose. Bawat cable, bawat instrument, bawat mic stand, parte ng kwento ng bawat artist na pumapasok dito. At bawat recording session dito, unique. Kasi bawat artist, bawat banda, may sariling genre, sariling tunog, sariling passion. Kaya gusto naming laging ready ang studio, ready for the next idea, ready for the next song, ready for the next artist. Sa ngayon, wala pa kaming first official client, and that's okay. Kasi may company na nag-i-sponsor ng studio website platform namin. At ginagamit namin ang portion ng sponsorship para maka-invite pa ng mas maraming artists. So right now, pinipihit ko yung mga knobs para in case nag-moist dito at saka during merong air condition. Baka kasi kalawangin na. So ang ginagawa ko, pihit-pihit lang para hindi siya ma-stuck. Kasi madalang din tong gamitin eh. So kapag ako nagpa-practice dito mag-isa, usually ang ginagamit ko is yung studio monitor or naka-headphone ako, nakakabit sa New X ko na effects pedals. Goal namin is mabigyan ng chance ang local artists at bands dito sa Quezon Province na ma-experience ang high quality recording. Lalo na sa mga local na artists na sobrang talented pero minsan kulang sa access at opportunity. We hope to expand in the coming months pero sa ngayon, dito muna tayo sa 25 square meter room na to. Maliit siya, oo, pero dito namin napatunayan na hindi mo kailangan ng sobrang laki para makagawa ng dekalidad na output. Minsan ang kailangan mo lang talaga is tamang setup, tamang tao, at tamang puso sa ginagawa mo. At itong room na to, bahagi na siya ng brand ng Fatherly Echo Studio. So alagaan na namin ito, iingatan namin ito, at mas lalo pa namin itong pagagandahin. So guys, ayusin ko yung wiring nito. Kasi sobrang messy niya and also hindi magandang tingnan sa video. So let's try to organize this and let's see kung hanggang saan natin kayang itago yung mga cables. If gusto nyo ma-experience ang recording services namin, feel free to message our Facebook page for more details. And if local band kayo from Quezon Province or nearby areas, tara, let's create something. Salamat sa panonood and salamat sa pagsama sa akin sa simpleng studio cleaning vlog na to. So more stories, more music, and more behind the scenes soon. See you sa next vlog.